Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kwento ng isang dalagang binging-bingi sa abuso ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng matatalim na salita. Siya ay si Jade. Kailangan matapos ko itong pagre-review ko. May exam kami bukas. Ala, bakit namatay ang ilaw? Nagre-review pa ako. Jade, in-off ko ang ilaw. 12:00 na't bukas pa ang ilaw? Ha? Akala mo ba malaki magpadala ng pera ang ama mo? At nag-aaksaya ka ng kuryente? Lola, nagre-review po ako dahil may exam kami bukas. Ba't nangangatwiran ka pa? Sinungaling ka talagang bata ka. Napakahaba ng araw, wala kang ginawa. Oy, wag na wag mong bubuksan yung ilaw na yan, ha? At malilintikan ka sa akin! Ano ba yan? Paano yan? Flashlight na naman ang kasangga ko nito. Di pa niya naisip. 8:00 na ako nakauwi. Naglinis pa ako ng bahay. Naghugas pa ng pinagkainan. At nagpahinga. Ay, talagang ngayon pa lang ako makakapag-review. Jade, mga damit mo yan, hindi ba? Oh, Tingnan mo, pinagtatapon ng lola mo dito sa labas. Saan ka ba galing? galing po ako ng school. Puro kasi kami production ngayon eh. Teka lang po ah. Oh, naririyan ka na pala. Ayan. Ayan ang mga damit mo na ubod ng baho at nilalamok na sa kwarto. Hindi mo man lang malabhan? Aba, mahiya ka naman. Kababae mong tao, salaula ka. Lola naman, bakit yun naman tinapon dito sa labas ng bahay? Ang kakahiya naman, ang daming nakakita. Pati yung mga panloob ko nandito. Kasi lumalaki kang tamad. Ultimo damit mo, hindi mo masikaso? At ngayon ka lang umuwi. Tapos sinasagot-sagot mo pa ako? Busy po ako sa shooting. Ay, busy-busy. Hindi ko lang pumasikaso pero lalabang ko naman po mga yan. Hindi nyo naman ako kailangan ipahiya. Aba, narinig niyo yan? Ha? Narinig niyo yan? Concern lang naman ako sa kanya. Aba, pinagsasagot pa ako ng sutil na batang ka. Hindi niyo naman dapat pinapahiya yung bata. Sige! Magkampi-kampihan kayo! Sabihin yung mali ang pagpapalaki ko sa batang to! Jade, come on! Punta ka na sa Dibuko. Tapos na yung Hell Week natin. Let's enjoy. Most of our classmates will be there. O Elise, gustuhin ko man. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? 18 anyos na ako pero hindi ko pa rin magawang magkaroon ng kasintahan o kaya bumarkada man lang. Kasi lagi ako inaadlangan ng lola ko. Pinapagalitan pa ako kesyo mabubuntis, malanti, at hindi makakatapos ng pag-aaral. Alam mo, naiisip ko, dahil sa matanda na si lola mo, kaya nagagawa niya yon. But you know, my lola's not like that. She's the gentlest woman at her age, ha? Plus, nakakasabay siya sa aming mga apo niya. She aged gracefully. Tagal ko na nga rin nagtitiis eh. Alam ko, mas namang magtanim ng galit. Pero galit na galit ako sa kanya. Walang nakakaintindi kung gaano kasakit yung mga sinasabi niya sa akin. Binibilang ko na nga lang din yung araw kung kailan tayo gagraduate para makaluwas agad ako sa Maynila. Gusto ko na siyang layasan. If it cost your peace, you should do something about it. Lahat tayo may karapatang mamuhay ng payapa. At kung sa pag-alis mo sa poder ng lola mo, mas magiging okay ka, ituloy mo. Lalo pa, at diagnosed ka na with anxiety. Elise, ang lungkot-lungkot ko. Dito na nga lang ako sa school at sa bahay niyo nakakahinga.
Dahil halos araw-araw na alam ko binubungangaan ng lola ko kahit na simpleng bagay. Ayoko na. Lumalaban na lang ako para kay Papa. Jade, lagi mong tatandaan. Nandito kami. Our house is always open for you. Ang tahanan, dapat magpapatahan sa'yo. Hindi maglalagay ng luha sa mga pisngi mo. Halika nga dito. Power hug na nga, no? Oh, sige na. Kahit di ka na makapunta sa birthday ko, ha? Huwag ka na lang magpapalipas ng kain. Kumain ka lagi kahit malungkot ka. Oo. Salamat, Elisa. Pasensya ka na. Hoy! Linisin mo yung lababo. Napakasalaula mo at diyan ka pa nagmumumog. Nilinis ko na po, Lola. Puro ka kasalaulaan. Matalinong tanga. Sa eskwelahan ka lang magaling. Ano po bang pinupunto nyo? Nagmumog lang ako. May nasabi na kayo agad na masakit sa akin. O ba't? Taputin nyo nga ako. Galit ba kayo sa akin? Oh, sumasagot ka pa? Totoo naman, di ba? May galit kayo sa akin dahil kahit simpleng bagay lang pinalalaki nyo. Araw-araw na lang, kahit sa mga kapitbahay natin, sinisiraan yung sarili nyo nga po. Pinagkakalat nyo, masama akong tao. Kahit alam naman nating dalawa, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Napakasama ng batang to. Balik ka nga dito. Wala kang respeto sa akin. Nahihirapan ako. Huminga. Halika dito. Halika dito sa tsuhin mo. Ipakita mong totoo mong kulay. Bastos ka. Halika dito. Ano umaga, nagkakagulo kayo? Nako, aatakihin ako sa batang to, Samuel. Ang puso ko. Diyos ko, papatayin ako ng batang to. Ako na naman ba may kasalanan? Ako ulit pinagbubutunan nyo? Oh, sumasagot ka pa. Alam naman po nating dalawa kung sino gumagawa ng problema dito. At kung bakit laging mainit ang ulo ng nanay nyo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ako pinagbubutunan Tama ng na. galit? Bastos ka. Wala kang Buti nga respeto, sa'yo. ah. Hindi mo ba naiisip kahit matanda na siya? Siya pa rin ang nag-aasikaso sa inyo. Tama! Intindihin mo, Mama, ah. Alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Lumaki siya sa madrasta, minaltrato, at binabarumbado ng chuluwis mo. At sinasabi niyo yan na sapat na dahilan para ako naman ang magtatuhin ng nanay nyo? Ha? Kahit kailan ba tinanong niyo ako kung ayos na ba sa akin kung paano niya ako pakitunguhan, ha? Ang dibdib ko. Basta ka palang nagmamalaki ka na. Paano pa kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pera? Wala kang utang na loob. Kahit nung nawala yung pera niya, ako pinagbibintangan niyo. Kahit alam niyo si Tito Luis yung kumuha nun. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ko gusto yung ganitong klase ng buhay. Kaya ka lumayas ka sa bahay na ito. Hindi ka namin kailangan dito. Lumayas ka! Jade! Look at you! 2 days ka nang hindi kumakain. Are you sure you're taking your meds? Your anxiety kicks in again. Ang gulo ng kwarto mo. Hindi ka pa naliligo. I'm sorry, Elise. Gusto ko muna mapag-isa. Oh. Okay, Jade. Nasa baba lang ako if you need something, okay? Hello? Hello, anak. Nasaan ka? Hindi ka na umuwi. Naglayas ka daw. Pa, pabor po sa akin na palayasin ako. Matagal ko nang gustong umalis doon. Nasaan ka ba? Okay ka lang ba? Yung gamot mo, anak. Iniinom mo pa ba? Nakila Elise po ako. Hindi ako okay. Hindi naging maganda ang dulot nun sa akin. Ang sakit-sakit po. Ayoko na bumalik doon.
Mas gusto ko ng tahimik. Anak, hindi pa kita masasamahan dyan. Sa graduation mo pa ang makakauwi. Itawarin mo ako. Hindi ko din gusto ito. Pa, hindi ko kayang intindihin ang nararamdaman ng iba kapalit ang kapayapaan ko. Mas mabuti na sa akin ang lumayo. Pa, pag-uwi mo, lumipat na tayo ng Maynila. Makakahanap agad ako ng trabaho. Naintindihan kita, anak. Pero tandaan mo, na pamilya mo pa ninyo. Lola mo pa rin siya. Hindi magandang pinagdaanan ng Lola Elena mo. Kaya lawakan mo lagi ang iyong pangunawa. Pero pa, alam mo naman na dahil sa araw-araw kong nararanasan kay Lola, kaya ako nagkasakit, hindi ba? Hindi din naman po naging madali ito sa akin. Nahihirapan po ako na mag-aral. Tapos sa bahay palagi akong kinagagalitan. Kahit sa mababaw na dahilan. Lagi siyang gumagawa ng ikagagalit niya sa akin. Anak, may pag-asa pang bumalik. Mapalag ka na nakakapagpagawag ka. Pero ang lola mo, hindi niya naranasang magpagamot. Pinipilit pa rin niyang maging mabuting tao. Kahit may anger issues siya. Anak, sana lawakan mo ang iyong pangunawa at magpatawad ka. Papa! Narito ang summa cum laude ng Bachelor of Arts in Mass Communication, Jade Austria, para sa kanyang munting talampati. Nagsilbing tahanan ko ang eskwelahan. At ginugol ko na lang ang sarili ko sa pag-aaral. Para makalimutan ko ang mga masasakit kong naranasan. Ang pamilya ay hindi lamang sa dugo. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. Kung ang paglayo ang tanging solusyon upang sa buhay ay di ka bumitiw, huwag kang magdalawang isip na lumayo. Ang pinakamahalaga, huwag mong kalimutang mangarap. Dahil ang iyong pangarap ang kukumbinsi sa'yo na ipagpatuloy ang buhay. Anak, proud ako sa'yo. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo. Wala yun pa. Ang mahalaga, magkasama na tayo. Oh, tumatawag ang lola mo ha. Sandali. O, kausapin mo. Hello, Lola? Hello, Jade, Apo. Ay, patawarin mo ko dahil ikaw ang laging nakakagalitan ko. Wala kang kasalanan. Patawarin mo ko. Ay, congrats nga pala, Apo ko. Lola, sorry din po dahil nagtanim ako ng galit sa inyo. Dapat nga, mas lalo pa kitang inunawa. Maraming salamat po sa pag-aasikaso mo sa akin. O siya, sige na. Eh, nasa na ba kayo ng papa mo? Naghihintay na kami dito ni na Tito Luis at Tito Samuel mo. Magsa-celebrate pa tayo. Ang dami naming inihanda. Wow! Oh, sige po, Lola, pauwi na po kami. Thank you po. Makapangyarihan daw ang salita. Lahat ng mga bintang, husga, at hinala na narinig ko. Lahat ng iyon nabaliwala sa tagumpay na narating ko ngayon. Isa na akong host sa pangarap kong show. Mapayapa kaming namumuhay ni Papa sa Maynila. Higit sa lahat, pinagpapatuloy ko pa rin ang therapy
upang balang araw, hindi ako makasakit ng damdamin ng iba. Makapangyarihan ang salita. Ngunit wala nang mas lalakas pa sa mga salitang binibigkas mo sa iyong sarili. Ako ay may karapatang mamuhay ng payapa. At higit sa lahat, magpatawad. Dahil ang tunay na nagmamahal ay nagpapatawad. At sa pagpapatawad, makakamit ang tunay na kaligayahan. Ako po si Jade. Ito ang aking buhay. Ang sugat ay hindi lamang nakukuha sa pisikal. Ito ay matatamo din sa emosyonal. Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga bagay na umuupos sa atin at nag-aalis ng kapayapaan ng ating isipan.